Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Muli, dala-dala ko po ang pagbati ng aming iglesia, ang Santo Tomas Reformed Baptist Church, sa pamumuno po ng aming Pastor Wilfredo Obrador. Muli, kagalakan po para sa amin ang makatayo po sa inyong harapan at maging instrumento po ng Diyos ngayong umaga para po sa pagdadala at pagmiministeryo ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang Tayabas po ay hindi malayo sa aming puso. Nung ako po ay nag-full-time sa ministry noong taong 2017, ay dito po ako napa-assign sa Kalumpang. Mula po 2017 hanggang 2022 ay nandoon po kami nag-mission at sa biyaya naman po ng Panginoon ay nagbunga po yun ng isang iglesia. Nagpapatuloy po hanggang ngayon at ipapasalamat po kami para sa Panginoon. Nagsimula po kami sa ministry namin. Sa pagmiministeryo ay dalawa lamang po yung aming anak. Pagkalipas po ng 7 taon, tumigil po kami noong 2024, naging 5 po yung aming anak. Kaya din po napagpasyahan namin tumigil kasi baka dumami po kami ng dumami. Hindi, joke lang po. So ngayon po kami po ay nasa iglesia na po ng Santo Tomas Reformed Baptist Church at nagpapasalamat po sa Panginoon dahil nagagamit po sa pangangaral ng kanyang salita. So yun po ang amazing testimony, pagkakakilanlan po ng inyong lingkod ngayong umaga. Ngayon po ang unang linggo ng taong ito, 2026. At kagaya po ng nakaugalian ng buong mundo, ay gumagawa po tayo ng New Year's resolution. Sana ang ating mga New Year's resolution ay dala o dahil sa ating mga natutunan, dala ng mga pangangaral nitong taong lumipas, o maaring dala ng mga maling desisyon natin na natuto tayo, at ang ilan ay maaaring dala ng ating mga pagkakamali o pagkakasala. Dahil doon sa mga dahilang iyon, tayo ay mangangako sa Diyos na tayo ay may mga pagbabago na gagawin sa ating buhay. Sana po ang ating New Year's resolution ay nakasentro sa pagmamahal natin sa ating Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. At ito pong mensahe natin pong titignan ngayong umaga ay nawa maging kagamit-gamit o makatulong po sa inyo para sa pagdidesisyon o pangangako sa Diyos na mamumuhay kayong nakasentro sa pagmamahal sa Diyos ngayong taong itong darating at saka sa ating kapwa. Alam niyo po mga kapatid, pinamagatan ko po itong mensaheng ito na ang Kristiyano taon-taon sa huling panahon. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan niyo po ito sa 2 Timothy chapter number 3. Babasahin po natin mula talata 14 hanggang 17 at itutuloy po natin ito sa chapter number 4, verse number 1 hanggang verse number 5. 2 Timothy chapter 3, 14 to 17 and then chapter 4, verse number 1 hanggang verse number 5. Sabi po ng banal na kasulatan na nagmula sa matalino at di nagkakamaling Diyos na sapat para sa kanyang iglesia, verse number 14, subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ng mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon
na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga katang-isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng ating Diyos na wapi pagpalain ng ating Panginoon ang pangaral ng Kanya salita. Tayo po isang daling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay lumalapit bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Bilang iglesia, Panginoon, dito po sa Tayabas, na nagpapakumbabang humihingi ng tulong mula sa iyo, na kayo po ang patuloy na magpaunawa ng mga talata sa aming pong mga isipan, magtanim ito sa aming mga puso, at magbago ng aming pong mga buhay, ayon po sa aming pong mga mapapakinggan. Bigyan niyo po ako ng katapatan at motibasyon na ikaw ay mabigyan ng kaluguran at mahalin ang iyong bayan na naririto po sa lugar na ito. Sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan po ng aming nag-iisang tagapagligtas na si Jesus. Amen. So bilang context po sa ating pong talatang nabasa, ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Ito po yung ikalawa at huling sulat niya sa batang pastor na ito, na ngayon po ay nasa iglesia sa Ephesus o sa Efeso. Siya po ay tumutulong para sa pagsasaayos ng iglesia. Hindi po sa pagsasaayos ng pisikal na pangangailangan ng iglesia, kundi sa spiritual nitong pangangailangan. Alam niyo po kasi mga kapatid, doctrinally, ito ay lumayo o lumalayo mula sa katotohanan at katambal noon, ang ipamumuhay ng iglesyang ito ay lumalayo na rin sa mga Diyos na pamumuhay. Magkatambal po itong realidad. Ang isang institusyon na salat sa katotohanan ay hindi mamumuhay sa katotohanan. Sa kabilang banda, kapag ang salita ng Diyos ay nananahan sa isang institusyon, kalaunan ay nagbubunga naman ito ng tama ring pamumuhay. Kaya naman, iniwan ni Pablo si Timoteo sa iglesia ng Ephesus upang ituwid ang iglesia sa doktrina at pamumuhay. At sumulat po si Pablo ng dalawang sulat, una at ikalawang Timoteo, upang tulungan si Timoteo na malaman kung ano ang dapat gawin, paano ito gagawin, at upang hamunin siyang magpatuloy sa gawain kahit gaano pa ito kahirap. Ang mga sulat na ito ni Pablo kay Timoteo ay masagana. Ang mga sulat na ito ni Pablo kay Timoteo ay masagana sa mga doktrina o mga katotohanan at mga panuto kung paano makapamumuhay ng nakaluluwalhati sa Diyos. Sa pagsisimula po ng Kabanata 3, makikita natin sa unang talata kung saan pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo na sa mga huling araw, nang ibig sabihin po noon ay ngayon na yon, ang huling araw po ay ang panahon ng iglesia mula sa unang pagdating ng Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. Darating daw po sa panahong ito kung saan naroroon ng iglesia ang mga mapanganib na panahon. Mga kapatid, ito ay inaasahan. Ang iglesia ay laging namumuhay sa gitna ng mga mapanganib na panahon. Sabi po sa verse number 1, ngunit unawain mo ito. Hindi po dapat magtaka si Timoteo na siya ay dumaranas ng mga mapanganib, mahirap at delikadong kalagayan sa Efeso. Ibig sabihin ng salitang unawain mo ito, dapat niya itong asahan. Dapat natin itong asahan. At ibinigay po ni Pablo ang mga dahilan kung bakit. Makikita po natin dito yung dalawang katotohanan, merong mga masasamang katauhan at mga masasamang gawain ang papasok sa iglesia. Makikita po natin ito mula verse number 2 hanggang verse number 9 ng chapter number 3. Tingnan po muna natin, tingnan niyo po yung mga masamang katauhan. Verse number 2, sapagkat ang mga tao ay magiging. Sinabi po ni Pablo dito na ang problema ay may mga taong masasama sa loob ng iglesia. Ang ibig sabihin po dito ng salitang magiging ay
Yun sila. Ano po? Hindi sila, sa totoo lang, hindi sila ang problema ay hindi yung magiging bunga nila, kundi yung kung sino mismo ang tao. Kung sino mismo yung kanilang pagkatao, yung kanilang kalikasan. Dahil ito pong salitang ito ay nasa middle voice. Ibig sabihin, ginagawa nila ito sa kanilang sarili. Sila mismo yung gagawa nito. Hindi sila inuudyokan ng kung sino man para maging ganito, sila mismo yung nagkukusa na maging ganito. May begin sa kanilang sarili, may begin sa salapi, sabi po sa verse number 2. And then sa dulo po ng verse number 4, mga maibigin sa kalayawan sa halip ng mga maibigin sa Diyos. Dito po ay nakita natin na gumamit si Pablo nung tinatawag po ng mga scholar na inclusio. Ito niyo po mayroong dalawang mga salita na nasa magkabilang gilid na para po bang itong nagbabracket, no? Nagbabracket para magpakita o magpaningning ng isang katotohanan. Maling uri ng pag-ibig. No, yun po yung punto na gustong maging maningning ni Pablo na makita natin. Maling uri ng pag-ibig, maling pagkakasalansang ng pag-ibig, wala sa kaayusan ng buhay at nagbubunga ng iba't ibang uri ng mga kasalanan. At ang mga kasalanan po na nakita natin ay ang pagiging mayabang, kasi pagtataas ng kanyang sarili imbis na pagpapakumbaba sa Diyos. Kita natin po ito sa mga sulat ni Pablo kung saan ang mga tao ay hindi nagtitiwala sa salita ng Diyos. Hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip ng mga maibigin sa Diyos. Sabi po ni John Kitchen, ang problema ay hindi yung kawalan ng pag-ibig sa tao. Ang problema ay yung maling pinagtutuunan ng pag-ibig. At ang nakakalungkot, may mga ganitong tao na nakapasok sa loob ng iglesia. Mga walang tunay na pagmamahal sa Diyos, mga ang tunay na minamahal ay ang kanilang mga sarili. Sabi po sa verse number 5 na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan na ito, sa madaling salita'y mukhang maka-Diyos, ngunit namumuhay na parang walang Diyos. Hindi lamang po natin nakita yung mga mali, masasamang katauhan, dinagdagan pa po ni Pablo na sa loob ng iglesia, merong mga panganib dahil merong mga masasamang gawain na nagmumula sa mga masasamang katauhan na ito. Verse number 6 to 9, sapagkat mula sa mga ito, kumbaga kung hahayaan na may ganito sa iglesia, ito ang mangyayari. Itong mga taong ito ay mga mapagsamantala, pumapasok sa sambahayan at binibihag ang mga hangal na babae, sabi po sa verse number 6, mga weak women, na ibig sabihin po ay mahihina spiritually, na puno ng mga kasalanan at hinihilan ng mga iba't ibang pagnanasa, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala sa katotohanan. Mga taong gagamitin ang kahinaan at pagiging makasalanan ng iba para sa kanilang mapanirang layunin. Makita niyo po example nito sa panahon ng Panginoong Hesus ay merong yung mga balo na nagbigay ng lahat ng kanyang yaman. No, dahil ang turo sa kanya ay magbigay ka ng mas madami sapagkat naging balo ka dahil pinaparusahan ka ng Diyos. Kaya naman yung mahinang babaeng walang kaalam-alam sa tunay na kaligtasan na itinuturo ng Diyos ay binibigay talaga ang lahat. So sinasamantala ng mga tagapagturo. Verse number 8 hanggang verse number 9, pinakita dito na sila'y mga walang tunay na katotohanan sa kanilang pag-iisip, mga nagpapakilalang mananampalataya pero hindi tunay na mananampalataya. Muli, nakakalungkot, nasa loob ito ng iglesia, nasa loob ng Kristyanismo. Sa madaling salita, tayo makakaranas ng kapigatian dahil sa mga masamang katauhan na magbubunga ng masasamang gawain sa loob ng iglesia. Ang Kristyanismo ay mapapasok ng mga tao o mga iglesyang nagpapahayag na maka-Diyos, ngunit walang tunay na pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Nangyayari po ba ito o hindi? Nakikita po ba natin ang iglesia at ang ating mga sarili sa panahon ito? Kamakailan lamang po ay merong sumikat na prophet o manghuhula
o propeta na nagngangalang si Ebon Noah. Siya po ay nakilala dahil hinulaan niya na sa Kapaskuhan, December 25, ay babaha at siya ay nangolekta ng maraming mga pera, humingi ng mga donasyon para gumawa ng moderno at bagong Noah's Ark. Pero nung hindi dumating ang pagbaha ng December 25, sinabi niya, nananalangin daw siya sa Diyos at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at hindi nga pinadala ng Diyos ang pagbaha. Tapos malaman natin na 89 to 100,000 dollars ng kanyang mga donasyon na lakap na nakalap ay binili niya ng Mercedes-Benz. Mapanganib na panahon na kung saan naroroon ang iglesia. Samantalang sa kabaliktaran, si Timoteo ay mayroong maka-Diyos na pinagmulan. Verse number 10 hanggang verse number 12. Sabi po ni Pablo, verse number 10, ngayon, sinunod mong mabuti. Yung salita pong sinunod dito ay nakita mo ang pinagdaanan ko. Meron silang special na relasyon. Student at saka teacher relationship. Yung pong salitang you follow dito o sinunod mong mabuti ay nangangahulugang tinignan, pinagmasdan, pinag-aralan niyang mabuti na merong intensyon na kopyahin at gayahin. Kumbaga parang pag may bago tayong mayroon tayong bagong dating na parcel, na bubuo tayo ng isang halimbawa shelf, na hindi natin alam kung paano buuin, titingnan natin yung manual, at pagkatapos ay susundan natin yung step by step para magaya natin o makuha natin yung resulta. Ganun po yung pinagmulan ni Timothy. Taliwas sa mga bulaang mga tao sa loob ng iglesia, bulaang mga tagapagturo, si Timothy ay merong maka-Diyos, biblical at tamang pinagmulan. Sinunod niya si Pablo, na si Pablo naman ay sumunod sa Panginoong Hesukristo. Sabi niya, follow me as I follow Christ. Kaya meron siyang lakas sa loob na sabihin kay Timoteo na gayahin siya. Sabihin sa iglesia sa Corinto na gayahin siya. Dahil siya ay nabuhay na sumusunod kay Kristo. Ngayon, sa mga talata po natin, verse number 14 hanggang chapter number 4. Nandito po yung puso ni Pablo na huling habilin niya kay Timoteo upang si Pablo ay manatili. Dahil meron siyang takot na baka si Timoteo ay madistract o di kaya naman ay malihis din at gayahin yung popular at tinatangkilik na paraan ng pagtuturo o pamumuno sa loob ng iglesia. Kaya sabi ni Pablo, meron kang tamang pinagmulan, meron kang tamang sinundan, meron kang biblical na puno, kaya dapat magtapos ka ng maayos. Ang iglesia, mga kapatid, noon at ngayon ay laging nasa panahon ng panganib. Kaya naman po sa mga susunod na talata, hindi lamang po si Timoteo ang papaalalahanan o paano siya mamumuhay taon-taon hanggang matapos ang kanyang buhay, kundi pati din po tayo ay mabuhay taon-taon sa huling panahon na ito na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya po dyan ko po kukunin yung mensahe natin at ang mensahe po natin ay ito. Mga kapatid, ang susi para mamuhay na nakaluluwalhati sa ating Diyos taon-taon ay ang pamumuhay ng may pagtitiwala sa kanyang mga salita at matapat na pangangaral nito sa ating kapwa. Matitingnan natin parang napaka-basic. Pero yan po ang sinabi ni Pablo kay Timothy. Mamamatay na ako, iiwanan na kita sa sanlibutan at ito ang iyong gagawin upang ikaw ay makapamuhay na nakapagbibigay ng kaluwalhati sa Diyos. Mamuhay kang nagtitiwala sa salita. Yun po yung una natin punto, makikita dito verse number 14 to 17. At pamumuhay ng matapat sa pangaral ng salita ng Diyos sa ating kapwa, chapter 4, verse number 1 to verse number 5. Tingnan po muna natin yung una natin punto. Pamumuhay na may pagtitiwala sa salita ng Diyos. Chapter number 3, verse number 14 to 17. Sabi po sa verse number 14, subalit manatili ka. Ibig po sabihin ng salitang yan ay manatili, meaning magpapatuloy. Yung iyong buhay ay mananatiling ganito ang itsura. Diyan ka titira sa ganyang uri ng pamumuhay. Magpapatuloy ka diyan. Saan daw po siya magpapatuloy? Sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Yung pong salitang natutunan, yan po yung naituro sa kanya. Yan po yung knowledge na kanyang na-acquire, narinig.
Yan po yung basic na information na naririnig natin o nakikita o nababasa natin. Pero pansinin niyo po, sinabi yung salitang natutunan at pinaniwalaan. Magkaiba pa po pala yun. Natutunan at pinaniwalaan. Magkaiba po pala yun. At ito po yung pinagkaiba. Yung pong natutunan, yung narinig nyong itinuro. Narinig nyong isinalaysay. Narinig nyong o nabasa nyo mula sa kung anumang babasahin o sa Bible. Yung pong pinaniwalaan, ito na po yung iyong impormasyon na narinig o nabasa ay magiging parte ng iyong buhay. Meaning, magiging bahagi na ito ng iyong buhay. Kumbaga parang nakita mo na merong isang damit, alam mo na may damit na kulay puti, na may ganung disenyo, pero hindi ibig sabihin na sa'yo na yon. Magiging sa'yo lang yon kapag kayo na inilagay mo o sinuot mo at naging bahagi na ng iyong katawan. Yun po yung picture na itinuturo dito. Na hindi mo lamang natutunan ng isang bagay, kundi pinaniniwalaan mo. Naging parte ng iyong katawan. Napakahalaga po ng dalawang bagay na yan. Na hindi lamang po tayo dapat natututo o nag-a-acquire ng mga information o narinig natin ng isang bagay, kundi ito talaga yung nagkakaroon ng personal na conviction sa iyo at sa akin. Na ito talaga yung nagbibigay o nagbubunga ng pagiging committed o commitment sa mga bagay na ating natutunan. Alam niyo po kasi lahat ng mga bagay na natututunan natin mula sa salita ng Diyos ay ating dapat matutunan upang ito ay maging bahagi ng ating buhay. Upang ito ay ating pagtiwalaan. Kung tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos pero walang pagtitiwala, wala rin po itong mabuting maitutulong sa atin. Ngayon, nagbigay po si Pablo dito ng 3 dahilan kung bakit itong mga bagay na kanyang natutunan at pinaniwalaan ay dapat niyang ipagpatuloy na pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan. Number 1, sabi po niya, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Alam po natin na natutunan ni Timoteo itong mga bagay na ito, itong salita ng Diyos mula sa kanyang nanay na si Eunice at mula sa kanyang lola na si Lois. At kasama din po doon yung pagtuturo ni Pablo o pagme-mentor sa kanya ni Pablo. Nandoon po yung nakita natin yung mga makadiyos na magulang ni Timoteo at saka po yung makadiyos na mga mentor ni Timoteo na testimony ng katotohanan na kanyang natutunan at pinaniwalaan. Nakita niya ang mabuti na yung mga taong nagturo nito sa kanya ay matatapat na mga taong ginamit ng Diyos. Napakahalaga po na yung mga nagtuturo sa atin, yung mga kung kanino nanggagaling ng salita ng Diyos, ay matapat ding ipinamumuhay ito. Ngayon sa case po ni Timothy, wala siyang masabi, wala siyang maipuna. Ang kanyang lola ay nakatira o sila ay nakatira sa lugar kung saan hindi mga Hudyo. Ang kanyang nanay, sa pagiging ignorante o sa pagiging labas sa kaligtasan, ay nakapag-asawa ng hindi mananampalataya. Pero naging mananampalataya yung kanyang nanay. Nanindigan siya sa pananampalataya. Itinuro niya kay Timoteo ang salita ng Diyos. Nanunay bawal. Ang nagtuturo sa pamilya ay tatay. Pero dahil sa katapatan sa salita ng Diyos, binaypas niya yung kanyang asawa at itinuro niya ang matapat na salita ng Diyos sa kanyang anak. Sa kabila ng maaaring persecution, nandirito yung mga matatapat na tao na ginamit ng Diyos sa kanyang buhay. Wala siyang masabi. Reason number 2, verse number 15, kung paanong mula sa pagkabata. Na ibig sabihin po na ayon po sa pag-aaral ng mga historian, ang mga batay tinuturuan, mga Hudyong batay tinuturuan 5 taong gulang pa lamang. Sabi po mula nung 5 taong gulang pa lamang si Timoteo ay yung nalaman ng mga banal na kasulatan. So mula pa lamang po sa murang edad, nandiyan po yung nalaman, again knowledge, natutunan, naririnig niya. Yung mga bagay na ito na itinuro sa kanya ng kanyang lola, at saka nanay. And then sabi po dito, na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So yung mga naririnig niya, natututunan niya mula sa salita ng Diyos, na kanyang narinig, ay kumilos sa kanya at nagturo sa kanya.
Ito po nakikita natin yung katotohanan na ang isang tao ay hindi talaga natututo o hindi talaga niya na-apply sa kanyang buhay ang mga katotohanan sa pamamagitan ng mga nagtuturo sa kanya, kundi sa pamamagitan ng pagkilos talaga ng Santong Espiritu sa kanyang buhay. Sabi po dito, ang nakapagturo sa kanya tungo sa kaligtasan ay ang salita ng Diyos na kanyang nalaman at naituro sa kanya. Bilang paglilinaw, ang salita ng Diyos ay dapat magdadala sa tao sa sentro ng mensahe nito. Marami pong mga tao ang nagbabasa ng Biblia. Marami pong mga tagapagturo ang nagbabasa ng Biblia. Marami pong mga iglesia. Marami po sa sangka-Kristyanismohan ang merong mga Biblia. Pero hindi nakakarating sa sentro ng mensahe nito. Ang sentro ng mensahe ng ating banal na kasulatan, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng buhay na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Ang pananampalatayang nakapagliligtas ay hindi dahil sa binabasa natin ng Biblia. Marami pong mga taong naniniwalang maliligtas sila sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kumbaga pag namatay sila, pagharap nila sa Diyos, kung tatanungin sila, bakit sila papapasukin sa kanyang kaharian, ang isasagot nila, ang pag-asa nila ay dahil nabasa nila ang Biblia. Lalong hindi tayo naligtas dahil nananampalataya tayo sa pananampalataya natin. Ganun po yung pananampalataya ko noon. Nananampalataya ako'y tunay na nananampalataya dahil nananampalataya ako sa pananampalataya ko. Hindi po pala ganun, kundi ang tunay na pananampalataya na nakapagliligtas ay ang pananampalataya sa sinasabi ng Biblia na tayo ay mga makasalanan at si Hesukristo lamang ang nag-iisang tagapagligtas. Ang ikalawang dahilan kung bakit kagaya ni Timoteo, tayo mga kapatid, ay makakapamuhay na nanatiling nagtitiwala sa salita ng Diyos, sa madaling salita, ay dahil nararanasan natin ang kapangyarihan nito. Binago nito ang buhay ni Timoteo. At hindi po ba binago din ito ang buhay natin? Hindi po ba binago din ito ang buhay mo? Magkaroon ka ng pagtitiwala sa salita ng Diyos dahil naranasan mo ang kapangyarihan nito. Binago nito ang iyong buhay. Binago nito ang iyong pag-iisip. Pangatlo, pagtitiwala sa salita ng Diyos. Verse number 16 to verse number 17, dahil sa pinagmulan nito. Kanino po nagmula ang salita ng Diyos? Kanino po nagmula ang mga salita na nasa sa atin pong Biblia? Sabi po sa verse number 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito ay nagmula mismo sa bibig ng Diyos. Ito ay nagmula mismo sa kanyang makapangyarihang bibig. Ito yung kanyang makapangyarihang tinig na nakita natin sa libro ng Genesis. Nung sinabi niyang magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag immediately. Ito po yung salita na makapangyarihang nagmula sa bibig ng Diyos. Hindi lamang po ito makapangyarihan, kundi ito ay totoo at matapat. Nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, ano nga po ang lumabas, mga kapatid? Bato o saging? Hindi po ba ang lumabas ay liwanag nga? Nagpapakita na ang salita ng Diyos ay matapat. Ang Diyos ang pinagmulan ng salita. Kaya dapat tayo magkaroon ng mas matibay na pagtitiwala. Ang larawan ay lumabas ito mismo sa bibig ng Diyos. Hindi po ang nangyari ay sumulat ang mga propeta o mga mananampalataya at binasa ng Diyos at sinabi ng Diyos, sige, gusto ko yung sinulat nyo. Approve yan sa akin. Biblia yan. Magiging Biblia yan. Hindi po ganon. Kundi po sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita o makapangyarihang espiritu, siya ay nagbigay ng mensahe. At itong mensaheng ito ay isinulat accurately ng mga taong kanyang ginamit. Ang inspired po dito o ang kinasihan dito ay hindi mga tao. Ang inspired dito ay hindi mga tao, kundi yung mismong salita na kanilang naisulat. Kaya nga po kahit gaano man ka
imperfecto ng mga taong nagsulat, kahit gaano man yung mga kasalanang nagawa itong mga tagapagsulat ng banal na kasulatan, meron tayong kumpiyansa na ito ay ang salita ng Diyos, hindi po ba? Dahil ang kinasihan ng Diyos ay yung kanyang salita. Paano man ito nasulat, sino man ang sumulat nito, tayo ay may pagtitiwala dahil ito mismo ay nagmula sa Diyos. Hindi ko po sinasabing mabuhay lang sa salita ng Diyos. Marami hong mga tao na maaaring isa sa New Year's resolution ay babasahin ko ang buong Biblia ngayong taon. For the sake na mabasa lang talaga. O masabi lang na nakakapagbasa araw-araw. Sinadya ko pong ilagay yung mga salitang may pagtitiwala. Dahil ang goal po ay hindi mabuhay lamang na nagbabasa ng Biblia, kundi mabuhay na talagang nagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang tanong ay, meron ka bang pagtitiwala sa salita ng Diyos talaga? Mayroon ka bang pagtitiwala na ito'y sapat, hindi lamang para sa iyong kaligtasan na iyong naranasan, kundi sapat para sa nangyayari ngayon sa iyong buhay, nangyayari ngayon sa ating mga iglesia, na ito ay sapat na makapagbibigay sa atin ng katotohanan at mga prinsipyo na magagamit natin para mataguyod ang buhay pananampalataya natin, para mataguyod itong minamahal nating iglesia na bahagi at katawan ng ating Panginoon Jesus. Meron ba tayo talagang pagtitiwala o nagtitiwala tayo sa ating mga opinyon? Kapag may nangyayari sa iyong buhay, ang mo bang iniisip, ano nga ba ang karunungang naiisip ko? O ang iyong iniisip, ay ano nga ba ang mga katotohanan at mga prinsipyo na sinasabi ng banal na kasulatan? Ang tanong sa iyo, kapatid, ay hindi na naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Kasi maraming magsasabing, oo, naniniwala ako sa salita ng Diyos. Ang tanong na para sa iyo at para sa akin, ay nagtitiwala ka bang sapat? Sapat ang salita ng Diyos kung anumang espiritual mong kahinaan o espiritual na karunungan na kailangan mo para sa iyong buhay, na kailangan natin para sa ating iglesia. Bilang buod ng ating unang punto, ang pamumuhay na may matibay na pagtitiwala sa salita ng Diyos ay nakaugat sa pananatili sa katotohanan ng natutunan at lubos na pinaniniwalaan. Tulad ni Timoteo, ang ating pagtitiwala ay pinatatag ng mga tapat na taong ginamit ng Diyos, mga magulang at mga espiritual na tagapagturo na hindi lamang nagturo ng salita, kundi namuhay din ng naayon dito. Ikalawa, ang salita ng Diyos ay napatunayang mapagkakatiwalaan dahil naranasan natin ang kapangyarihan nito. Hinatid tayo nito sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi sa ating pagbabasa o sa ating pananampalataya sa pananampalataya natin, kundi sa Diyos na naging totoong tao. Naging totoong tao na si Kristo na tumanggap ng galit ng Diyos at nagkaloob ng katuwiran sa atin. Naranasan niyo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. And then ikatlo, ang ating pananatili sa pagtitiwala sa salita ng Diyos ay pinatatatag ng kalikasan o pinagmulan at layunin ng kasulatan. Ang buong kasulatan ay nagmula sa Diyos. Kaya ito ay may otoridad na lubos na kapaki-pakinabang, nagtuturo ng tamang doktrina, nagsasaway, nagtutuwid ng kamalian, at nagsasanay sa katuwiran. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, tayo ay mamumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Magtiwala na sapat ang salita ng Diyos para sa ating buhay taon-taon hanggang dumating ang ating Panginoon na tagapagligtas. Ikalawang punto po natin, pamumuhay na matapat sa pangaral ng salita ng Diyos. So hindi lamang po pala ang salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang sa akin at sa iyo. Makita nyo rin po na maging matapat tayo sa pangaral nito sa ating kapwa dahil ito ay kapaki-pakinabang din para sa kanila. Para sa kanila din ang salita ng Diyos.
verse number 1 and chapter number 4, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siya nga hatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita, sabi po ni Pablo, ipangaral mo ang salita. Dito'y bilang apostol, bilang isinugo mismo ng Panginoong Jesucristo, si Pablo ay nagbibigay ng utos. At hindi lamang po ito basta utos. Nakikita po natin dito sa talatang ito yung bigat ng utos na ito. Hindi po ito mababaw na utos o hindi po ito opinyon na pwede mong sundin o pwedeng hindi. Na pwede mong pakinggan o pwedeng hindi. Hindi po. Ito po ay utos at nakita natin yung bigat nito. Bakit? Dahil ito ay nagmula sa harapan ng Diyos at ni Kristo. Ang larawan po ay parang pinapakita ni Pablo na itong utos na ito na ipangaral ang salita ng Diyos sa kapwa ay binabakapan mismo ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Basta sabing itaga mo sa bato, hindi mababalik. Mabigat yung pinagmulan ng utos na ito. Na may backup ito o may selyo ng pag-aproba mula mismo sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Kasi sabi ni Pablo, hindi ito opinion ko lang na tingin ko ang mabuting gawin sa huling kapanahonang ito ay mangaral ng salita ng Diyos. Pero tingin ko lang naman yun. Pwedeng hindi mo to gawin, baka kasi mali ako. Hindi po ganun. Kasi sabi po ni Pablo dito, back up ko ang Diyos sa utos na ito. Dala-dala ko yung kamay ng Diyos habang sinasabi ko itong utos na ito kay Timoteo at inuutos ito sa bawat mananampalataya, sa bawat katipan ng Diyos sa panahon natin, sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Mula sa harapan ng Diyos, iniutos na mangaral. Ang atin pong motibasyon sa katapatan sa pangangaral ay dahil alam nating nagmula ito sa Diyos, ang Diyos ay nakatingin, ang Panginoong Jesucristo, ang ating judge, siya ay muling babalik at naghahari at maghahari sa kanyang kaharian. Hindi po ba? Minsan po ang dahilan kung bakit hindi tayo matapat sa pagsunod sa pangangaral o pagtuturo ng salita ng Diyos ay dahil maaaring hindi natin naunawaan o hindi talaga tayo naniniwala na inaaprobahan ito ng Diyos. By the way, mga kapatid, yung salita pong pangangaral dito ay hindi formal. Alam niyo po ba, hindi ito formal na nasa likod ng pulpito kagaya po ng ginagawa ng mga tagapangaral po ninyo dito sa iglesia. Ito po ay basta pagsasalaysay ng katotohanan ng Ebanghelyo. Pagsasalaysay. Merong tao sa iyong harapan, kung merong mahal sa buhay sa iyong harapan, merong kapatid sa iglesia sa iyong harapan, isalaysay ang Ebanghelyo. Hindi mo kailangan na meron kang pulpito para ikaw ay magsalaysay ng katotohanan. Kung magkaganon, dapat bumili pala tayo ng mga portable na pulpito isa-isa para masabi natin na formal o magampanan natin itong ating tungkulin ay pangaral. Ulitin ko po, hindi po ito tumutukoy agad sa pagiging formal na nagtuturo sa likod ng pulpito o sa harapan ng iglesia. Kundi basta magsalaysay ng katotohanan. Sabihin ang katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. Bakit po? Dahil nga po, nakita natin yung sitwasyon. Verse number 3 hanggang verse number 4, ito po ang sitwasyon. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang isip. Bakit po kailangan? Sa huling panahon na ito, kung saan naroroon tayo, mga kapatid, kung sa panahon ito, kung saan naroroon ang iglesia, bakit mahalaga na mayroong nagsasalaysay ng katotohanan? Bakit po mahalaga? Dahil ang mundo na ating kinalalagyan ay ayaw sa katotohanan. Ang solusyon sa problema ay pagtuturo. Kung ang kailangan ng aking anak ay gulay,
dahil siya'y nagiging malnourished at nagiging sakitin, bakit ko po susundin yung kanyang ayaw bilang matinong magulang? Bakit po sabi ko, sige, ayaw mong gulay, di wag. Hindi po ganon, hindi po ba? Gagawin ko yung abot ng aking mga kaya, pagtitiisan ko sila, tsatsagain ko, gagamitin ko yung lahat ng aking lahat ng pagkukumbinsi, pagtuturo, para may paunawa sa kanila na, anak, masustansya ito. Kailangan mo ito para ikaw ay mabuhay. Ganon din po sa pangangaral sa panahon natin. Ang mundo, ang tao ay likas na ayaw sa katotohanan. So ano pong gagawin natin? Kukompormiso tayo at iaayon natin o ipapattern natin ng ating pangangaral sa gusto ng mundo. Hindi po ganoon, hindi po ba? Kung di gagawin natin yung itinuturo ng Diyos, sinasabi ng Diyos na kailangan ng mundo, ang pagsasalaysay ng katotohanan. Sabihin natin kung ano ang katotohanan. Ang dapat gawin, sabi po ni Pablo kay Timoteo, ay pangaral ang salita sa mga taong may mga makakating tainga. Na ibig sabihin po ng makakating tainga ay ang picture ay gusto nilang kinakamot yung tainga nila. Na ibig sabihin ay gusto nilang ibinibigay sa kanila yung gusto lang nilang marinig. Hindi po talaga yung makati yung tainga nila na ang ibig sabihin ay gusto nilang makinig, kundi makati yung tainga nila kasi pili lamang yung gusto nilang pakinggan. At humahanap sila ng tao na makakakamot nung kating yun, naaakma dun sa mensaheng gusto lamang nilang pakinggan. Marami yung taong ganon. At sabi nga ni Pablo, nasa loob ng iglesia o Kristiyano, na nagsasabing Kristiyano pero meron lamang silang mga gustong pakinggan at hindi yun katotohanan ang gusto nilang pakinggan. At humahanap sila na makapagtuturo, tatayo sa unahan o makakatabi sa silya o sa upuan o maglilid ng mga Bible study na makakakamot o makakapagbigay ng mensaheng hinahanap nila. Sabi ni Pablo, hindi ganon. Ipangaral mo ang salita. Hayaang mababoard o hayaang lumayo o umalis yung mga taong wala talagang pagmamahal sa salita ng Diyos. Walang pagpapahalaga sa matapat, matyaga na pagpapakahulugan ng mga talata sa salita ng Diyos. Okay lang po yun. Okay lang po yun. Hanggat nagiging matapat tayo sa paghihimay-himay ng mga talata at ay papangaral natin ng matapat sa abot ng ating makakaya ang salita ng Diyos. At ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos ay mananatiling nakikinig at lumalago sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ipangaral, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ipangaral ang Ebanghelyo. Isalaysay ang Ebanghelyo sa lahat ng pagkakataon habang may panahon. Yun pong ibig sabihin yan. Habang may panahon ka pa. Habang may panahon pa ako. Sa pagkakataon o kung meron mang bukas na pinto o kung kailangan man natin tayo yung magbubukas ng pinto sa ating mga nakakaharap. Kailangan nating isalaysay ang katotohanan tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Habang meron tayong panahon. Yun po ibig sabihin in season and out of season, habang buhay ka pa. Sa lahat ng iyong buhay, samantalahin mong ikay humihinga pa, na nasasabi mong meron lamang nag-iisang tagapagligtas para sa tao na makasalanan. At yun ay si Kristo Jesus. Magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan, magtuwid ka ng kaisipan gamit ng salita ng Diyos. Ito po'y pagbibigay ng pruweba. Tatagpuan ng reproof o reprove. Pagbibigay ng mga pruweba, mga katotohanan mula sa salita ng Diyos upang maitama at maituwid ang kaisipan. Yung pong pananaway ay pagpapakita na hindi tayo sumasang-ayon sa kasalanan. At yung pangangaral o isang exhort ay yung pagdadala sa tao sa tamang landas o pagdadala sa tao sa tamang pag-iisip na dapat niyang isipin o dapat niyang ipamuhay. And then makikita rin po natin diyan na merong buong pagtsatsaga habang ginagawa itong pagsasalaysay o pagtuturo. Merong buong pagtsatsaga sa pagtuturo. Pag sinabi po ng pagtsatsaga, pag sinabi po ng Bible natin ng pagtsatsaga, o sa English po ay patience, ito po ay laging tumutukoy sa pakikitungo sa tao.
Magkaiba po yung salitang pagtsatsaga at pagtitiis. Ang English po ng pagtsatsaga ay patience. Ang English po ng pagtitiis ay perseverance. Ang pagtsatsaga po ay yung pagtsatsaga sa tao na tinuturuan. Mabagal, o di kaya naman ay galit sa itinuturo natin. Nagtsatsaga ka sa kanya, may patience ka. Yung pong perseverance naman ay yung tungkol sa circumstances, sitwasyon. Ibig sabihin, natitiis mo, nagpapatuloy ka sa pananampalataya kahit na yung sitwasyon mo ay hindi maayos. At pares po itong nangyayari sa atin, hindi po ba? Yung mga taong dapat nating pagtiisan at may mga sitwasyon o pagkakataon o panahon na kailangan din nating pagtiisan. At pareho po yun na nangyayari sa isang mananampalataya. Sabi po ni Pablo dito, habang naman tayo ay nangangaral o nagsasalaysay, asawa man natin ito, anak man natin ito, kapatid man natin ito sa iglesia, hindi man ito mananampalataya, kaaway man natin ito, meron pong pagtsatsaga o patience. Ibig sabihin, hindi tayo nadadala ng ating emosyon. Ibig sabihin, nakafocus tayo na sasabihin natin ng totoo at kung ano mong maging reaksyon, hindi nito magagalaw o madadala yung ating emosyon. Example po, sa pagtuturo sa mga bata. Minsan po may mga bata sa mga anak namin, ako po yung example po, sa mga anak namin, minsan ang daling magalit kasi parang yun yung sinusunod nila pag galit ka na. No? Parang nakikinig lamang sila kapag galit na yung tatay nila. Hindi ho ganun yung picture. Dapat po ang tao ay susunod at makukumbinsi. Hindi dahil, sige na nga, makukumbinsi na nga ako, makikinig na nga ako, nagagalit ka kasi. O susunod na nga ako kasi nagagalit ka naman. O magagalit naman sila. Hindi po ganun. Pwede sinabi natin yung katotohanan at hayaan natin yung katotohanan. Ang magkumbinsi sa kanila at magdala sa kanila sa pagbabago. Hindi po yung dinadala natin ng emosyon o pagsimangot o pagkagalit o paglayo. Sige na, makikinig na nga ako dyan kasi ayaw kong mawala ka o gano'n. Ayaw kong magkahiwalay tayo dahil nilalayuan mo. Hindi po gano'n. Sabihin ang katotohanan at huwag magpadala sa emosyon. Huwag silang magtino dahil nagagalit tayo, kundi sila'y magtino dahil narinig nila ang katotohanan. Challenge po sa atin, mga kapatid. Huling hamon para sa ikalawa natin punto. Ipangaral mo ang salita ng Diyos sa iyong kapwa. Isalaysay mo ang katotohanan. Inaasahan man nila ito o hindi. Ito man yung hinahanap nila o hindi. Isalaysay mo ang katotohanan. Sa panahong ito, nakikita mong marami kang kaanak, marami kang kaibigan, marami kang kapitbahay, may mga kapatid tayo sa iglesia na nangangailangan ng pagtuturo, nangangailangan ng pagtutuwid, nangangailangan ng pagsasaway. Isalaysay mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Wala na pong iba na ibinigay ang ating Diyos sa solusyon para sa lahat ng problema na dinaranas ng iglesia at para sa problema na dinaranas natin individually sa panahong ito. Hindi ko sinabing, kapag meron kang problema sa iglesia, magbakasyon ka muna, punta kang mag-relax ka muna. Punta kang view deck. At isigaw mo sa bundok ang iyong mga inis at galit. Hindi ho ganun. Kundi isalaysay mo, yun lamang ang nag-iisang solusyon. Mga kapatid, may kakaibang kapangyarihang taglay na nagiging source ng kagalakan at tila po ba pagiging malapit sa Diyos ang mga mananampalatayang matapat sa pagsasalaysay ng katotohanan ng Ebanghelyo sa kanyang kapwa. Para sa inyo po na nakaranas na mag-testimony sa kanyang kapwa. Alam ko pong naranasan nyo ito na parang ang gaan ng pakiramdam. Na parang bang naluwalhati ang Diyos. At totoo pong dapat maging magaan ang inyong pakiramdam at dapat talagang isipin yung naluwalhati ang Diyos dahil kinalulugdan niya ang pagsasalaysay ng katotohanan o pangangaral ng katotohanan sa kapwa. Di po ba nakaranas kayong mag-Thanksgiving? May nagtanong, tapos isinare ninyo ang gospel, parang naniwala man o hindi, na pumunta man sa church o hindi, parang ang sarap sa pakiramdam. At dapat lang na talagang naging masarap o naging masaya kayo ng panahon na yon. Dahil kinalulugdan talaga ito
ng Diyos. Kung paano, kapag nag-aaral tayo ng Biblia, hindi ba ang sarap sa pakiramdam para tayong nabusog? No? Nabusog tayo ng pagkain hindi dumaan sa ating bibig, kundi dumating sa ating puso. Pero tayo ay nabusog at nagkaroon ng kagalakan. Ganoon din po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Merong kagalakan itong taglay dahil ito talaga ginagamit ng Diyos para maging source ng ating kagalakan dahil naluluwalhati natin siya. Mamimiss mo o hindi mo nararanasan ang kagalakan na yan sa tuwing hindi ka nagiging matapat sa pagsasalaysay ng katotohanan. Kapag ito'y kinakailangan o inaasahan o kapag hindi ito inaasahan. Namimiss mo at hindi mo nararanasan ang kagalakan dulot ng pagsasalaysay at pangangaral ng salita ng Diyos. Bilang pong pagbubuod, inaatasan ni Pablo si Timoteo na ipangaral ang salita ng Diyos na may buong bigat at pananagutan sapagkat ang ministeryo ay ginagawa sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus. Ang darating na hukom, ang darating nating hari at muling magpapakita sa atin. Ang kamalayan na ito, ang motibasyon sa katapatan sa pangaral ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Ibinigay ang utos sa gitna ng isang mapanganib na sitwasyon sa ating mga iglesia. Panahon na darating na hindi tatangkilikin ng mga tao ang wastong aral at pipiliin ang mga mangaral na magsasabi lamang ng mga nais nilang pakinggan at tatalikod sa matapat na pangangaral ng katotohanan. Kaya inutusan si Timoteo na ganapin ng lubos ang kanyang ministeryo. At tayo din mga kapatid, naganapin nating lubos ang ating ministeryo sa pamagitan ng pagpapatuloy sa pagtatapat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos na taglay-taglay natin. Sa lahat ng pagkakataon na may pagtutuwid, pagsasaway, panghihikayat na ginagawang hindi nagpapadala sa kanyang emosyon, kundi sa pamagitan ng matyagang pagtitiis at pagtuturo. Sa kabila ng kaguluhan, ako, si Timoteo at kayo, tayo na mga katipan ng Diyos, ay tinawag na maging matino, matiisin sa mga paghihirap, ipinapahayag ang ebanghelyo at nananatiling tapat hanggang wakas. Bilang pagtatapos, bigyan ko lamang po kayo ng dalawang testimony ng dalawang iglesia o dalawang ministeryo. Ang una pong kwento ay si Jim Jones. Sa siyang cult leader ng isang kulto. Nagsimulang nagpakilala mukhang faithful, mukhang biblical, mukhang nagmumula yung kanyang mensahe sa salita ng Diyos. Gumamit ng mga Bible verses, nagsasalita ng pagiging patas ng mga tao. Dala-dalang mensahe na, ang dala-dala niyang mensahe ay kaayusan o reform sa tao, pang maisaayos sa mga relasyon at maayos na pamumuhay. At nag-aangking may espesyal na revelasyon mula sa Diyos ang kanyang natatanggap. Pinalitan niya ang otoridad ng kasulatan ng sarili niyang mga revelasyon. Pinigilan ng mga miyembro na magbasa ng Biblia ng malaya. Sinabing siya na raw ang tinig ng Diyos sa kanila. At ang naging resulta noong 1978, mahigit po 900. Isipin niyo po, 900 katao ang namatay sa Jonestown mass suicide o murder. Lahat po ng mga miyembro ng institusyon na ito na nagsimula ng maayos, nagsimula na mukhang biblikal, may anyo ng kabanalan, pero natapos sa isang malaking trahedya. 900 po mahigit, kasama mga bata at matatanda, babae, lalaki, ang uminom ng laso. Dahil ito ang tinuro ng kanilang leader. Kapag ang salita ng Diyos ay napalitan ng boses ng tao, ang wakas ay kapahamakan. Kawalan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos,
kawalan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kawalan ng pag-a-apply ng salita ng Diyos, at kawalan ng pangaral na matapat ng salita ng Diyos ay nagwakas sa kapahamakan. Ngunit sa kabilang banda, ang Grace Community Church na pinangunahan ng yumao nilang pastor na si John MacArthur. Nagsimula po noong 1969 at sa loob ng mahigit 50 taon, mga kapatid, ang kanila pong pastor ay nag-preach verse by verse ng salita ng Diyos. Hindi nagbago ang mensahe kahit na dumating sa mga pagkakataon na bumaba o nag-alisa ng ilan sa kanilang mga miyembro o mga tagapakinig. Dumating sa pagkakataong nabawasan at nawala yung kanilang mga donor o mga nagsusuporta sa kanila. Dumating po sa maraming mga panahon at pagkakataon na maraming bumabatikos sa kanilang iglesia. Pero nagpatuloy sa katapatan sa salita ng Diyos at nagresulta na ngayon po ang Grace Community Church ay isa na po sa pinakamalaking merong institusyon na nagtuturo at nagtatrain ng mga mangangaral sa buong mundo. Pag-iulitin ko po, para hindi tayo nakikiisa sa eschatology o sa ibang mga doktrina. Pero aminin man po natin o sa hindi, meron po silang napakataas na pagtingin sa salita ng Diyos. Hindi po sila nagpo-produce ng mga heretic. Hindi po sila nagpo-produce ng mga, hindi po sila naglalayo na mag-produce ng mga taong sisira sa iglesia. Kundi ng mga taong magiging matapat na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Hindi po nagbagong kanilang mensahe at nagpatuloy. At isa po sila sa inspirasyon ng maraming mga pastor na maging matapat sa pag-aaral ng salita ng Diyos kaysa maging matapat sa gusto ng mga taong kanilang pakinggan. Matapat sa salita ng Diyos kaysa sa kung ano ang usong mensahe na pinapakinggan at tinatangkilik ng masa. Ang tanong ay, hindi marami bang sumusunod? Kundi nananatili ba talaga sa salita ng Diyos ang iglesia? Ang Kristiyanong taon-taon sa huling panahon, mga kapatid, ay nagtitiwala sa salita ng Diyos at matapat na ipinapangaral ito sa kanyang kapwa. Kahit na hindi ito popular. Kahit na wala nang gumagawa nito. At kahit na may kapalit itong pagdurusa. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Nawa po, hindi kami madala ng pagiging simple ng mga utos na ito na amin pong nakita. Hindi makita namin yung kabigatan nito dahil ito'y utos na nais nyo pong ipagawa sa bawat isa sa amin. Hindi lamang sa aming mga pastor o sa aming mga tagapangar, kundi bawat Kristiyano, lalaki man o babae, bata man o matanda, ay inuutosang ipangaral o isalaysay ang katotohanan sa aming mga kapwa. Kaya naman kayo na pong bahala, Panginoon, sa tulong ng inyong Santong Espiritu, mag-apply ng mga katotohanan ng aming napakinggan, aming nakita mula sa banal na kasulatan. Mag-apply nito sa amin. Umalis kami sa lugar na ito na dala-dala ang bagong resolusyon sa taong ito hanggang sa muli niyong pagdating o sa dulo ng aming buhay na magtitiwala kami sa iyong mga salita. Magtitiwala kami sa kapakinabangan nito sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At magtitiwala kami na kailangan namin maging matapat sa pangaral nito sa aming kapwa. Para sa inyong kaluwalhatian, pagtataguyod ng inyong kaharian, at sa ikatitibay ng aming minamahal na iglesia. Ang lahat po ng kapurihan ay sumainyo nawa sapagkat ito'y aming hinihiling at ipapasalamat sa matamis na pangalan po ng aming minamahal at nag-iisang tagapagligtas sa si Jesus. Amen.